So yun po mga kasipra, this is again John from Acoustic One and welcome back po ulit sa aming channel. And in today's video, so time out muna tayo sa guitar tutorial. This time, papakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-setup nung basic home studio recording. Okay? So napaka-importante nito, lalong-lalo na kung halimbawang gusto nyo mag-record ng inyong music. So bali mga kasipra, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga iba't ibang equipments na kakailanganin natin. Basic lang naman ito, ano po, para at least malaman natin kung paano natin ito i-set up. So without further ado, diretso na tayo sa ating video. Okay, so yun po, nagbabalik na tayo sa ating channel mga kasipra, and kagaya nga na sinabi ko kanina, so tuturo ko sa inyo yung mga basic equipments na kakailanganin natin para mag-set up ng basic home studio recording. So kung halimbawa gusto nyo lang mag-record ng inyong music at ayaw nyo naman pumunta sa studio, pwedeng-pwede yan mga kasipra. So unang-una sa lahat, ang kakailanganin nating equipment is computer. Ito ang pinaka-backbone ng ating recording studio. Kung wala tayong computer, well, pwede naman tayo gumamit ng cellphone, i-record lang natin ito at pwedeng-pwede na. Pero kung halimbawa gusto nyo pang ma-enhance ang audio ng inyong music, mas maigi nang gumamit na kayo ng computer. Dahil dito, pwede kayo makapag-download ng mga editing software. Nice! And pangalawang equipment na kakailanganin natin mga kasipra is audio interface. Ito ang sample ng audio interface. Ito yung kanyang likuran. So makikita nyo dito yung mga on and off switch, ayan. And then yung mga ports, ayan, makikita nyo dyan sinasaksak yung mga iba't ibang klase ng cables, in and out, ayan. And then dito naman sa harap, so ganito ang kanyang itsura. So meron siya dito dalawang ports. Pwede nyo ditong isaksak ang gitara ninyo or yung inyong instrument, and then dito naman microphone kung gusto nyo naman kumanta, ayan. Or pwede rin naman dalawang instruments. And then, ito yung mga knobs niya for volumes. Now, itong audio interface na to, ito ang nagsisilbing pinaka-connector niya papunta sa computer. Kasi yung pumapasok na signal dito is coming from your instrument, which is analog. Alam naman natin ang computer, hindi naman siya nakakapagbasa ng analog. So, ito ngayon ang magsisilbing converter para ma-convert ang analog signal papunta sa digital signal na babasahin ng computer. So, yun po ang pinaka-main purpose ng audio interface. Nice! So, mangyayari na ito mga kasipra, hindi mo naman na kailangan ng external power supply dito. Dahil kukuha na siya ng voltage niya coming from the computer. Para magawa yan, so, syempre, kakailanganin nyo ng USB cable. Ayan. So, ipapasok nyo dito. So, sa likod, ayan. And like so, ayan. And then yung dulo nito mga kasipra is type A. Ito naman ngayon yung ipa-plug nyo sa inyong computer. Okay? So, obviously, meron namang type A port sa inyong mga computer, sa inyong laptop or desktop. Yan dito. So, makita ninyo, pag sinwitch on na natin, ayan. So, meron na siyang ilaw. So, indicating na naka-on na yung ating audio interface. Now, mga kasipra, yung susunod na equipment natin is actually optional lang. Kung halimbawa gusto nyo mag-connect ng instrument na more than 2, ibig sabihin nito is kung halimbawa magdadagdag pa kayo other than guitars or keyboards or even microphone, kung halimbawa maglalagay pa kayo ng bass guitar or any other instruments, kakailanganin nyo ng mixer. Ayan. So, ito siya mga kasipra. Okay, so makikita natin dito, itong ganitong klase ng mixer na nabili ko has 7 channels. So, ibig sabihin, dito sa 7 na to is pwede nyong i-insert or i-plug yung iba pang mga instrument na kakailanganin nyo. Ngayon, pwede namang hindi kayo gumamit nito kung halimbawa ang audio interface nyo has 3 or more inputs. Kasi yung nabili kong interface, mga kasipra, dalawa lang yung kanyang input. So, pwede sa gitara and then pwede sa microphone. Merong iba na bibili audio interface na 7 yung input niya. So, ibig sabihin nito, hindi nyo na kailangan ng mixer. So, sa audio interface pa lang, pwede na kayo magsalpak ng mas maraming instrument. Ngayon, pwede kayo mag-search sa internet kasi may mga iba't ibang klase ng audio interface. Depende sa brand. Hindi, wow. And then, yung susunod na kakailanganin natin, ito napaka-importante sa lahat. Hindi pwedeng wala ito sa inyong listahan. And that is your cables. Obviously, syempre, gagamitin natin to para isalpak ang ating instrument papunta sa ating audio interface or sa mixer. Ngayon, may mga iba't ibang klase ng cables. Meron yung mga monotype yan. Mono means yan. Makikita nyo dito, isa lang yung ring niya. And then, meron naman yung tinatawag nila na stereotype. Ayan, yung dalawang rings. Ayan ko kung makikita nyo. Ayan. So, mas kailangan ito sa output.
Kasi ito yung papunta sa mga speaker. Para kung halimbawa may dalawa kayong speaker, so mas maganda ang tunog niyan as compared sa mga monotype. Usually mga ganitong monotype cables, ito yung mga ginagamit directly sa instrument papunta sa inyong amplifier or in this case, yung inyong audio interface. Alright? So ito naman, yung mga ganitong stereotype, ito naman sa mga output na to. At additionally mga ka-travelers, meron pang isang type of cable na yung tinatawag kong old school na. Ito yung mga RCA jacks or RCA cables. Ayan, meron kasi mga speakers na kung saan ang ginagamit pa nilang cables is yung mga ganitong klase. Ayan nga, yung tawag dito is RCA jack. So tamang-tama ito dahil may mga ganitong klase pa rin ng mga ports sa mga audio interface kagaya na itong nabili ko. By the way, yung audio interface na nabili ko, murang-mura lang to. Yan o, Reworal. So check nyo na lang or ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Okay, so going back, ayan, meron siyang RCA port. Ayan, tamang-tama. Pwede itong isalpak dito papunta sa inyong speaker. At ang susunod nating equipment mga kasipra is headphones. Yan, napaka-importante din nito kung halimbawang gusto nyo mapakinggan ang inyong mga instruments na hindi na kayo nakakaistorbo sa paligid ninyo, pwede nyo naman itong gamitin on your own, diba? Para mas maganda at malinaw ninyong mapapakinggan. Kasi napakalapit na ito sa tenga nyo. Yan, lalagay nyo lang ganyan, no? And then ito naman, yung dulo nito is actually a stereotype. So makikita nyo, dalawa yung linya niya. Ito naman, isasalpak nyo dito sa may port ng inyong audio interface. Dito sa may lower portion, yan, makikita nyo dyan, meron siya dyang port. Doon nyo ngayon isasaksak to. Ayan. And another equipment ang kakailanganin natin mga kasipra is speaker. Yan, napaka-importante din yan. So dual purpose din yan mga kasipra. So habang nakikinig tayo sa ating headphone para mapakinggan yung ating music, pwedeng-pwede rin naman natin itong patugtugin dito sa ating speaker. At syempre, napaka-importante din mga kasipra is huwag nyong kakalimutan ang inyong musical instrument. Ito ang kakailanganin natin para makapag-record ng ating audio. So, from here, meron siyang salpakan dito ng cable. So, monotype lang ang isasalpak nyo dyan. Papunta dito sa audio interface para ma-convert yung analog signal going to digital para mabasa naman ng ating computer. And last but not the least mga kasipra, kakailanganin din natin ng software editor na kagaya nito. Yung mga ganitong klase ng program is tinatawag na DAW or DAW. I don't know kung paano i-pronounce. Pero it means Digital Audio Workstation. Ito ngayon yung magsisilbing recorder natin at the same time editing tool para mapa-enhance pa natin yung ating mga audio or music na na-record. Okay, so yun po na mga kasipra. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung basic connections ng bawat equipment. So unang-una sa lahat, ito ang ating audio interface. So nakakonect na ang ating audio interface. From here, ito yung kanyang kable papunta sa ating laptop. Ito yung ating laptop. Okay, so yun yung kanyang type A port. Okay, so nakasalpak na siya and then naka-turn on na. Ayan. Makikita nyo naman dito sa likod, ayan, no, PC. So ibig sabihin, yan yung kable na dudugtong sa inyong computer. So i-switch lang natin dito. And then kung meron naman kayong condenser mic, pwedeng-pwede nyo rin naman isalpak dito for as long na i-turn on nyo ito. Itong 48 volt power supply. Ito yung tinatawag nila na phantom voltage. Okay, yan o. Alright, so since hindi naman tayo gagamit nun, pwedeng dynamic microphone na lang, so i-turn off nyo na lang yan. And then, ito yung ating main output. Ayan. Since itong speaker na gagamitin natin, ito papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan. Itong speaker na gagamitin natin is actually RCA jack ang pwede dito. Okay, so ngayon, ang i-connect natin dito is itong ating RCA jack. Okay, so sa output niya, ito yung pula, and then ito yung puti. Ayan. And then sa dulo nito, ayan, ito ngayon yung papunta sa speaker. Itong pula, tsaka puti. Ito siya mga kasipra. So, ayan o. So, yun yung puti. And then, another one here. Ayan. Okay. Ayan siya. And then, dito naman sa side ng audio interface mga kasipra, ito, dalawa yung input niya. Ayan, pwede nyo ditong isalpak yung inyong instrument. So, pwede ditong guitar, and then another one dito is yung inyong microphone, and vice versa. And then, dito yung inyong headphone. So, insert na natin sila. Okay, so ipa-plug ko na tong monotype cable dito. Ayan. And then, yung dulo neto, mga kasipra, is papunta sa aking acoustic guitar. And then, ito yung ating headphone. Alright, so sasalpak ko na to dito. Ayan. Ito ngayon yung magiging volume control ng inyong headphone. Ayan. Ito namang output
ito na may magiging volume control nyo sa speaker. Right? Yan. Ito naman yung inyong volume control or audio control sa inyong digital audio workstation or yung software na ginagamit ninyo sa inyong computer. Right? Yan. Alright, ayan na po ang ating digital audio workstation. So, subukan natin ngayon kung mapipick up niya yung tunog ng ating gitara. Alright, so click na natin yung record. Ayan mga kasipra, so successful tayo ngayon. So susunod na natin ngayon is palalabasin naman natin siya sa ating speaker. Okay, so yun po mga kasipra. So all set na tayo. So nakakabit na lahat ng equipments. And then ngayon mapapakinggan natin ang ating music or ang ating audio coming from this speaker. So syempre nakasuot na rin ang aking headset. Ano po? Okay, so simultaneous na to. Tingnan natin kung magiging successful. Alright, so yun, sabay ko napapakinggan dito sa aking headphone at the same time dito sa speaker. O, di ba napakaganda? Meron na tayong basic na home recording studio. Alright. At yung pong mixing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na guitar vlogs. So till next time mga kasipra, maraming salamat at God bless.